Isa akong bilyonaryo. Kabanata 181. Sa oras na ito, nang marinig nila ang mga salita ni Frank, agad silang nagkatinginan. Hindi nila akalain na naging ganito si Frank na kanina pa magaling. Kung tutuusin, mukhang dancer lang ang babaeng ito. Paano siya makakasali kay Frank? Sa oras na ito, nakita ni Frank ang mga tao, nagigting ang kanyang mga ngipin at nanunuya. Huwag kang magsalita ha. Magaling. Tumahimik ka. Tapos tatanungin ko isa-isa. Diretsyong hinawakan ni Frank ang ulap ng dragon sa kanyang harapan at sinabi sa kanya, sabihin mo na. Anong problema? Agad na nang inag si Gabby at sinabi kay Frank. Master Cruz, walang kinalaman sa akin ang bagay na ito. Ngayon ko lang nakitang may nagalit sa cake ko. Hindi ko alam kung anong nangyari. Nang marinig ito, sinampal ni Frank ang mahabang gabi sa mukha at sinabi sa kanya. Anong gusto mong gawin ng TMD? Puso, asshole, pagdating ng hipag ko sa performance mo, malaki ang mukha mo. Dahil dito, pinapahirapan mo ang hipag ko ng ganyang mga hinaing dahil sa isang cake. Ano ang TMD mo? Sa oras na ito, masakit ang mga kamay ni Frank, kaya kinuha niya ang pamaypay mula sa lupa at muling hinampas ang mahabang ulo ni Gabby. Gayunpaman, sa harap ni Frank sa oras na ito, si Gabby ay hindi nang ahas na magtago, kaya nagdusa siya ng higit sa 10 beses na magkakasunod. Sa oras na ito, nang makitang kahit na mahabang Gabby ay binugbog ng ganito ni Frank agad na nagtago si Amy, ang lumikha ng mga Terracotta Warriors. Pero okay lang na hindi kumikibo si Amy. Sa sandaling ito, agad niyang naaakit ang atensyon ni Frank. Nakita niya si Amy mula sa karamihan, nagmamadaling lumapit, hinawakan ang buhok ni Amy at kinaladkad ang babae palabas. Pagkatapos ay sinabi niya kay Amy. Hindi, ngayon lang, masyado kang nasasabik na sabihin sa akin ang tungkol dito. Ngayon, ikaw naman ang magsalita. Paano ka nagtago? Ano ang masasabi ni Amy? Ginawa niya lahat. Alam mo, kahit mahabang gabi ay binugbog ni Frank. Kung sinabi ni Amy na ang lahat ng mga bagay na ito ay ginawa ng kanyang sarili, hindi kaya pinatay ni Frank ang kanyang sarili. Ngunit habang nanlaki ang mga mata ni Frank, alam ni Amy na may kailangan siyang sabihin. Kung hindi, naibuhos ni Frank ang lahat ng galit niya sa kanyang sarili. Sa kritikal na sandali na ito, mabilis na umikot ang utak ni Amy at lumingon ang kanyang mga mata. Bigla niyang nakita si Roger na nakatayo sa isang tabi. Agad siyang nag-react at sinabi kay Lizel. Lizel. Itong babaeng ito na si Lizel ngayon lang. Kung hindi dahil sa sinabi ni Lizel, hahayaan ka na ni Young Master Gabby Joanna. Pero dahil sa sarcastic na sinabi ni Lizel kay Young Master Gabby that young. Galit na galit si Master Gabby at gusto ka pang patayin Joanna. Sa oras na ito, medyo nataranta rin si Lizel nang marinig niya ito. Hindi niya akalain na sinunog ni Amy ang sarili niyang katawan. Pagamat sinabi ni Amy na totoo, may dahilan din kung bakit nag-ambag si Lizel sa sunog, ngunit hindi si Lizel. May gusto lang sabihin si Lizel pero nanlamig ang mga mata ni Frank, at sinampal niya ito sa mukha. Para kay Frank, hindi na niya kailangang malaman ang katotohanan ng bagay na iyon. Ang kailangan niyang gawin ay i-type ang lahat ng mga taong may kaugnayan sa bagay na ito at palabasin. Dapat mong malaman na si Joanna ay babae ni Marvin, ngunit lumalabas na nakatagpo siya ng ganoong engkwentro. Kung hindi niya mailabas ang galit niya para kay Joanna, paano makikilala ni Frank ang kanyang kuya? Hindi inaasahan ni Lizel na hindi man lang siya binigyan ni Frank ng pagkakataong magpaliwanag sa sarili. Sinampal niya ang mukha niya. Biglang natigilan si Lizel. Pagkatapos ay sumigaw siya ng napakalakas, tinakpan ang kanyang mukha at sinabi, "How dare you hit me in the face?" Biglang nagpakita si Frank ng mapanuksong ngiti.
Sinampal niya si Lizel sa mukha gamit ang kanyang backhand, ngunit sinabi niya, "Paano kung matalo kita? Ano ba yan, kinakagat mo ako?" Sa oras na ito, si Lizel ay binugbog ni Frank. Sa wakas ay nahawakan niya ang isang plataporma, ngunit hindi siya nahulog sa lupa. Puno ng pagtataka ang mga mata niya. Pagkatapos ay sinabi niya kay Gabby ng direkta, "Gabby, panuurin mo na lang na binugbog ang babae mo." Nang marinig ito ni Gabby, nanlamig din siya. Ang tambalan nila ni Lizel ay orihinal na kasal ng pamilya. Si Gabby mismo ay hindi nagustuhan si Lizel. Ang dahilan kung bakit marami siyang ginawa ngayon ay para lang maganda sa mukha. Kung sila ni Lizel ay hahayaang umabant at mag-retreat ng magkasama, lalo na nang makita ang ganoong pagkawala, hindi niya ito magugustuhan. Malamig na sinabi ni Gabby, "Kung ikaw ay matalo ni Master Cruz, makakakuha ka ng 2 beses. Gayunpaman, mali ka rin sa bagay na ito. Kung hindi mo sinabi sa akin ang mga salitang iyon ngayon, hindi ako nagkamali ng ganito. Desisyon. Kung hahayaan mong matalo ka ni Master Cruz ng ilang beses, hindi ito magiging inhustisya sa iyo." Matapos marinig ito, galit na galit si Lizel kaya tumayo siya ng tuwid na may mabangis na mukha, tumingin sa mahabang Gabby at sinabi, "Good. Good. Kung hindi mo ako protektahan ngayon, hahanap ako ng magpoprotekta sa sarili ko." Pagkarinig nito, hindi pumayag si Gabby. Bagamat okay ang kapangyarihan ng pamilya ni Lizel, hindi ito may kumpara sa sarili niyang pamilya. Ang ganitong uri ng tao ay nagpaplano pa ring makipag-away kay Frank. Parang naghahanap ng kamatayan. Sa oras na ito, itinuwid ni Lozel ang kanyang baywang, tumingin kay Frank at sinabi, Sabi ng mga tao you are a young master of Cruz family, but you never show the ability of your family. I don't think you are a serious rich man, but a packer, a perfect liar. I tell you, Gabby, anta nga, dadayain kita, pero hindi. Sinabi ito, direktang inilantad ni Lizel ang kanyang tiyan, at pagkatapos ay sinabi kay Frank, "Alam mo bang buntis ako?" "Ano?" Sa oras na ito, hindi si Frank ang nagulat, ngunit si Gabby ang nakatayo sa isang tabi. TMD, nag-propose lang sila at hindi pa natulog. Paano nabuntis si Lizel? Sa pag-iisip nito, biglang nanlaki ang mata ni Gabby. Hinayaan niyang magsuot ng green na sombrero ang babae. Sa kabutihang palad, ngayon sa labas ng ganoong bagay, o ang kanilang sariling set ay nakatakda. Sa pagkakataong ito, malamig na tumingin si Gabby. Pumunta siya para makita kung ano ang ginawa ni Frank kay Lizel. Salamat sa mga sumusubaybay. Paki-like and subscribe naman.